Good evening. Karong gabi yun ang mga igsoon, your attention is your most valuable asset. The moment someone controls where you look at, they will control what you will miss. Last Sunday, na-miss na ko si Mrs. Job. I was controlled by the emotional warfare because I was looking where I supposed not to look in order that I may be controlled. And I was controlled emotionally because really I miss. Nakalimot ko, I was looking for her in the picture, na samtang nagpicture mo, na dito ko ning crack o na break gyud ko sa portion nga gibasa ang Proverbs 31 verse 25 to 30 somewhere 31 sa presentation sa Jammers. Wonderful presentation. Na bless kay ko. Tas pag picture taking dito ko ning crack ko o siguro nakabantay nag surround na ko nga wa gyud ko ka control. I miss the person nga wa na dinhi and I try to find her but wala naman day siya sa earth. I forgot. Siya gyud sa ako pangita wa na ako kit wa na gyud ako kit kay nakalimot kog asa dapita pagkadako. I tried to went there last Sunday afternoon to celebrate my own Mother's Day. Anyways, tonight, better not miss the message. Kailangan, hawak mo ang beat. Inay mong tapad, hawak ko ang beat. Ayaw pag tugot nga, let us not allow ourselves to be swayed by anything. We must be controlled by what the Lord will speak to us tonight, not by where we look. 162 pictures ang girelease sa NASA or sa Pentagon sa US of A about UFO. 162. Sa thousands, 10,000s, or maybe millions ang nakitaan sa mga pilots, astronauts, satellites, o uban pang dili kasarangan nga phenomena, mga oval shape, mga lights nga paspas kayo, nga di sila ka-explain. 162 ilang gi-release nga mga pictures online. Aron lang debatihan, aron lang komentaryuhan in order to allow us to forget, ma-miss na to ang real issue nga mao ang kamahal sa gasolina. And when the gasolina is mahal, then everything goes up. Gani ang akong 100 pesos o ang imong 100 pesos, ang inflation na nas 25%, meaning ang value anak karon ikumpara sa 2020, 75 pesos na lang kana kapatid. So ingon ni ana, no? Mayunta mahal ang palito, no? Ang atong kwarta mo ining gamay ang iyang value. So lingawon ta sa mga chaos sa Senate o uban pa mga issues sa politics or whatever, makalimutan nga, uy, mahala naman di ay sa isda o uban pang palaliton. In 1971, governments controlled information through TN, meaning television networks and newspapers. In 1971, in 2001, the government began controlling information through SE, no? Search engine, optimization, optimize nila ang search engines. Daghang kayo, naa sa atong mga phones, mga smartphones. Pagka 26 this year, the government control information through BN, bot networks.
BOT, that shape AI or artificial intelligence training data. ABOT is a short for robot. And it is an advanced automated software application or a computer program designed to perform repetitive, balik-balik, no? Predefined task. Naa sa imong mga kamota, nasa bulsa na everyday to perform task nga predefined over a network we call the internet. Okay? So bots operate without human intervention. Di ta ka-intervene, performing actions faster and more efficiently than a human user, including data scraping, chatting, or social media management. Mga trolls, no? Data scraping means the amount, large amount extracted from data, from websites, applications, or documents, converting unstructured content into structured formats like spreadsheets or databases. Daghan makita na to sa mga reels, ang uban sagad na para nako is more than 50% AI generated. Gitawag na sa unan to computer generated. Nya kay ning evolve man siya karon gitawag na natog AI generated, artificial intelligence. By the way, artificial intelligence has wala siya ikaw galingong brain, wala na siya utok. No? Dili na siya robot, ha? Dili na siya humanoid or android. AI is actually explain karon tagtaod is like bot, no? And bot activity is not just something about influencing today's arguments in the social media comments section. Daghan kayo. Sometimes usa ka mo comment ka diha, rapiduhon dayon ka o bawas labi pa o negative ang imong comment, no? Mahibong ka. Simple raman tong imong gi-comment. Sa tinuod na ako mahadlok na ko mo komento sa social media. Kay di ko kay baw kung mahimuot ba siya o pabor ba siya, di ba? Most usually, para nako safe, na positive na lang nako o encouraging na lang nga ako i-comment. Or ang icon, ana, no? Kay lisod na kayo. It is about influencing kana karong gibuhat sa atong panahon, today's argument sa mga social media, actually, maka-influence ni next 50 years. Ang target ani next 50 years. Kadako, ana. Ug may nusa na akong edad, 21 years old pa ko. No? Wala pa ba exist ang internet during our time? Nganong 50 years? Why? Because AI models are trained on internet data. Ang internet mo'y nag-train sa AI. Wa na siya ikaw galingong utok, dili na siya ka-function. Kung why data sets nga ipasok ngadto, i-extract o isud. And kini, whatever dominates the internet in volume, daghang kayo, massive, in links, in citations, it gets weighted o tagaag mas labawng gibugaton sa training data alang sa AI model nga gihimo. So katong tanan i-gather to, isud to sa intention sa nag-build sa maong purpose sa AI. If coordinated, both networks flood the internet with occultism, spiritism, deception, lies, misinformation narratives across millions of posts. Dili lang imo, dili lang ako, kundi millions and billions of impressions, no? Those narratives get baked o giluto sa hudnoan sa gitawag og training data. Aron masulod ni siya ngadto sa AI model nga gihimo. For example, ChatGPT. Meaning ng GPT means generated
or generative pre-trained transformer. It is an AI for large language model. So kung mo construct ka og speech, wali, sermon, or anything, letter, palaban ka sa chat GPT, siya muhimo alang nimo. Pero wala na siya utok. Nagkuha na siya og data, previous data, iyan ang gi-extract, gipasok dito. Yan, gisave ba? Gi-store. Or like, for example, na gitawag og Sona and UDO, AI music generators para sa kanang mga kanta nila ni Ed, nga atong fireman. No? Mag-compose sila, unya, may banda nga real, kanang banda gyud. Ilang gamito ang AI generators nga maoy muduyog, mo create og tono, inigsuda na sa Spotify, nindot na kay paminawon sa matong ito karga niya, kanang crossover faith nga mga songs. Compositions na siya. Tapos, gi-process dito, gitagag tono, o niya, dipindi kung sa nga genre mong gusto. Reggae, slow, rock, pop, or anything. Kato ganiha, murag, nindo tong pagka, kuan niya, generate. Okay. When you ask an AI on 2030, makaabot pa mo ana, who started the Iran War? Kisay nagsugod aning gubat karon nga nakaabong natuntanan sa tibok kalibutan nga ang gasolina perting mahala, $120 per barrel. O convert na ni mo peso. Ang akong share last time pagbarog na ko dire is 112. Ning target sila 115. Karong tuiga lagmit og mubalik tong gitawag lang kinetic warfare nga pag-attack mo kuag balik, magirag balik, mo 150 per barrel. That is dollars kada barrel. Pag convert ana diri sa tua, perting taasa na o di ta mag-uol kay untay motorsiklo, untay sakyanan. Kamo. Ang pamiliti mag-uol mo. Ang baon inig amblis klase ang tuition fees sa school. Kung mag-increase ang sweldo sa government officials or ang mga teachers, mo increase ang tuition fees, ang facilities, ang gamit sa school, ang private schools, ang public schools, nga gibuhi sa real estate taxes sa mga tao, kita nagbuhis. Sa atong mga withholding taxes, percentage taxes, sales tax, sa business tax, o uban pa kanang local business taxes or RPT, real property tax, atong kining mga yuta every year magbayad mo, ang iyong parents nagbayad, no, atong mga sakyanan, atong mga sinina, tanan ato nang gibuhisan, kitay nasod na pertin daghanag mga buhis. But nalipay ba ang Ginoo ani? Unya nagpabilintang kabus, nagpabilintang lisod, nagpabiling libaong atong kadalanan. Nangawagtang nga itong mga salapi, nga itong butang sa kaban ng bayan. Lisod, no? Grabe ang corruption, mga kapatid. So, 2030, type ka sa search engine mo, Google, Chrome. Who started Iran war in 2026? Ika-2030 na ba? 4 years from now. Tubagon ka. And the answer it gives will be shaped by what dominated the internet in 2026. Kung unsay grabe karon nga pinasukay massive sa internet, muna'y mugawas 2030 sa AI. Not the most true, but maybe, just maybe the most voluminous, pinakadaghan nga data nga mapasok sa AI model. Okay. Bots are invisible. Fighter planes are visible, guns are visible, missiles are visible, but bots are invisible, hindi makita. But they can control history and they can shape history
what happens in 2026 of February. Pag abot nimo, kaabot magyud mo anas 2050. Mausab ang kasaysayan o mahimo nga ang bots maoy nagbuot sumala sa volume nga information nga gisud sa internet base sa mga komento, reviews, mga sa diha nga mga citation diha sa comment section sa social media. So modern warfare today dili lang kinetic warfare o kanang mga missile kundi information warfare. Ug apektado ang church ani. Mo na dinhi ko nanukad aron aware mo mga young people o mga old people o kanang online watchers or viewers out there. Dili lang spiritual warfare nga parallel sa nahitabo karon nga physical or kinetic warfare, war, or information warfare, o ingnon ta drone warfare. Lahi naman ng gera ron mga kapatid, way tao. No? Wala. Why nag-drive? Kana sa Iran o sa Russia. Manlupad na ng drone ito. Mabuto na target dito. No? Precise. So, dugay mahuman. Why tao? May mga matay tao. Kung mga gitawag og swarm, sino ka na? Mag-release ka 100 or 200 ka drones? Buhay maigo. Kay doon ay depensa. Ang mga debris nga ng hagbong, mga hug sa tangke, mga simong balay or apartment or whatever, sunog yapon. Ubutog yapon gasolinahan. Affected yapon. Did you get what I'm saying? I hope nga maka-follow mo na ako. So, in the spiritual aspect of life, arita sa espirituhanon, Jesus controlled information. God controlled information. Kini, atong gikuptan. And God controlled information yesterday, today, and forever. It doesn't change and it will never, never, never change. Kini. Bakit? Kasi hawak niya ang bit. Si God, si Jesus mo ay nagkupot sa tanan. So tonight, do not miss the Word of God. Let's begin. Title, gituyo na ko, kay wala man po ko workstation. Timanin lang ninyo, PM. Pergamos mentality. Because Pergamos mentality influenced the church before. During Christ or the apostles, after Jesus Christ, today, and tomorrow. Pergamos mentality. So, nagsulat si Jesus Christ sa third letter. Ang first to the Ephesus, and then to Smyrna, and then ang ikatulo to Pergamum. In Revelation chapter 2 verse 12, ingon din na, sa tunga-tunga lang, dora ka verse kung yatag, mo na nga, okay, salamat mo na ako, nga di sa tamang gamit Bible mo, open mo Bible, fine, thank you. Revelation 2:12, to the angel of the church in Pergamum. What is Pergamum? Pergamum is a place, a real place. Where is Pergamum? Pergamum is located right now in western Turkey. The modern name is Bergama City. Siyudad siya. Province of Izmir. Katong gilinog-linog last time. Excuse me. How was Pergamum Church founded? Giyan sa man pagkatukod, ganong Gentile man nga place, meaning non-Jewish. Layo ra sa Israel. According to Acts 19 verse 10, mo ni ang iyang account, nakadungog sa pulong sa Ginoo ang tanang nagpuyo sa Asia, meaning Turkey. Kaya ang uban na, Syria naman, Lebanon, kanakaron. Even before, muna na yung mga Israel, Egypt. Pero somewhere in Asia, nakadungog ang tanang nagpuyo dito sa pulong sa Dios, mga Hudyo man o mga Grigo. Because Asia Minor or Turkey karon sumpay na sa Greece.
Na ako'y mapiro, man ako na upload. No? Ang sunod sa Turkey, sa Europe na dayon. Okay? Greece, tapat sa Greece, Bulgaria, Albania, o uban pa diya. Padung na sa babaw. Ito na sa Italy, ato na sa France, ato na Spain, ato na sa Portugal or Hungary. Nindot, o bakalar, kamo, makangadto mo, o maminyo mo mga taga dito, taga Norway, Norwegian, or German. To amo to, European na mo. Okay? So, the church was founded during the third missionary journey of St. Paul or Apostle Paul. And the church was founded in a very, very pagan atmosphere. More pagan than Smyrna. Kung diri mo uban ako, last time, nagwali ko, nag-share ko, nag-teach ko about Smyrna, grabe sila ka irreligious o pagan nga city. Mas grabe ning major ning Pergamos or Pergamum. Pagan worshiper of nature, musimba sa bukid, kahoy, bato, bituon, bulan. Nakagi mo na when you were not Christians before? Musimba mo o kahoy, mutuo mo ganang kahoy nga naidingon nato, nagpuyo. Hadlok mo agi diha kay nay agta. Ana sila, mga pagano. Inana ta siya na pagano man. Wa man ta kay sa word of God. So mahadlok kuno hay ta. Antod karon mahadlok pa ta. Lupigon pa ang word of God. No, kada simana birada gid sa word of God kay matalawan biit ang dagko. Kay adto kun og binteriyo karo sa. Nya adto ka mohigda mag-camp ka dito, magdakag tent, adto ka mag-youth camp. Ikaw ra sa. So people in Pergamum actually worships many gods. They were not worshiping the God of Abraham because they did not know the God of Israel. What's kaila? Somebody preach out there, og dunay congregation nga na-founded, and those congregation in Pergamum were purely Gentiles, meaning non-Jewish pagans. Na Christian sila. So, ang meaning sa Pergamum, nganong gipili man nga Pergamos because it means parchment. Nga naman kay dito na develop ang unang papel naman, writing material, wa pa may papel sa una, made of animal skin. Dito na develop sa Pergamum. Ngilngig din yung sidara. Na remember, wala pa'y printing press. Kay 1450 pa ang printing press ni Gutenberg, nga German goldsmith, na-discover. Moto, si Martin Luther, nakaproduce yung copies sa iyang thesis. Nga iyang gipost sa cathedral sa Gutenberg, Germany. Nga pag-refute sa pagtulunan ni Pope. Bisag dili siya gusto. Kay sa sige niya translate sa Bible, gisugo siya sa Pope, sa Rome. Kay bishop man siya. Nakaplagan man niya, nakitaan mo yung Romans chapter 1. The just shall live by faith. So, dili day sa indulgence, dili day sa mga unsa-sa diyang buhaton, nga mabayran nimo ang imong kaluwasan. Kung dili, pinagis pagtuo, the just shall live by faith. Ang matarong nagkinabuhi sa pagtuo. So, pinagis sa pagtuo, gimatarong siya. Dito siya naghimo og 95 pages nga thesis. May man to, kaya na may printing press. Pero kini, wala pa. Animal skin by scroll. So Pergamum also is the center of many religions. Doon ay religion ni Asclepius. Asclepius religion. The god of medicine. Tambal. Mananambal. Daghang mga tao mo ato sa mga syudad. Doon ay Athena religion. The god of wisdom. Kay matod pa, si Athena ning gawas sa agtang ni Zeus. Ayaw ano? Gwapa ba si Athena? Di ara gawas sa agtang ni Zeus. Sa ilang myth. May mantong sa Italian kung lamian sa pagkaon, mingon mo nga, bonissimo. Kanang kaong-kaog. Sana? Kanang spaghetti. Bellissimo. Lamian ba?
Pero kinila, ay madiri man gawas agtang si Athena. Unya, dunay Zeus religion, supreme God. Dunay Caesar religion. Dunay Dionysius religion, ang God of the drunkards. God sa mga palainom. Caesar religion. So Pergamum is the capital of emperor worship, Caesar worship. Caesar means emperor. Emperor, no? Okay? Dili king, ha? Dili emperor. Mas tako siya og coverage. Iyang empire. Gani, dito sa Pergamum, dunay dako, massive, very big temple ang Caesar dito. So, dili na political leader ang pagtanaw sa mga tao sa emperor. Dili na gani military leader, kundi God na siya nga ang pagayukbuan og simbahon. Gani ang iyang naong naa sa ilang kuwen. This means nga mas intense ang persecution sa Pergamum kaysa Smyrna. Mas grabe ang persecution dito. Ang mga tao po dito, pwede ram worship o ubang gods, basta unahon lang si Emperor Caesar or Domitian or Nero o kisa itong mga emperor atong nga time. Unya, ang mga Christian dito, kay Jesus worshiper man sila, bisag pagan sila, na-converted man sila, nang-born again man sila, so Jesus worshiper sila, dili sila mo-chant og Caesar is Lord. Ang ilang i-chant, Jesus is Lord. So they are now inviting death to themselves. Because i-martyr man sila. Labi pag isumbong sila sa community. So persecution gyud grabe ang dating, no? Dito sa Pergamum, aduna say dako nga university, gitawag kog UP, University of Pergamum. Ang library dito, dako sa kayo, nga doon na siya 200 copies of books. Pulos handwritten. Ganihan, isulti ko, wapay printing press. Dili pa ka mass produce. So handwritten. Sana all, grabe. Scroll noon. Pero 200 copies. No? Di pa man pwede nga mass produce sila. So, grabe, 200 books. Unya, kining 200 books, gipadala ngadto sa Egypt, isip gasa kang Anthony o Cleopatra. Cleopatra ang sabon ni Pastor Rinda. Si Anthony, usa ka Roman politician o general nga na-fall kang Cleopatra, ang reyna sa Egypt, 51 years before Jesus Christ. Wa pa si Jesus Christ, 50 katuig. Mayong general si Mark Antony, no? Makakuha man na sa history, sa literature, sa church, sa school. Unya, kay gwapa man si Cleopatra, ang reyna sa Egypt. So, ang politician sa Rome, ningadto sa Egypt, nakigninyo. Ang Pergamum, nagasa o katong dito sa library nga 200 books. Sa ato pa, ang Pergamum is a significant city. Sama si Lapu-Lapu City. Diba? Dini ang ASEAN Summit, na ang International Airport, na ang PISA, na ang mga hotel, 5-star hotel, dinhi, mga beach resort, na dinhi, nindot ang Lapu-Lapu. Kaso, Lapu-Lapu City is so religious city, like Pergamum. Unya, ang church sa Pergamum natakdan sa Pergamos mentality. Ang church dito natakdan sa PM or Pergamos mentality. The church became worldly. Tayo na. The church compromises. Tana. The church departs from the truth. The church is na-impure na siya. The church has sold out to Satan. Mao ni naitabo sa Pergamum. Now, pag year 300 after Jesus Christ, nahimog siya Jesus Christ, 300 after, ning reign ang usa ka emperor nga gitawag og si Constantine.
sa Rome. O gidawat niya ang Christianity sa Israel. Kuha ninyo? Layo ra kayo ng Rome, Italy na, Italy. At bang na sa Greece. Tanawa lang yung world map. Pero paghari na, pagdumala na ni Constantine, 300 AD, gidawat niya, gikakos niya ang Kristyanismo kunuhay. Giminyo ni Constantine ang church ngadto sa Roman Empire world. So, amo ni naitabo, ang heathen priest became Christian priest. Unsa man ning heathen? Heathen means dili Christian, dili Jew, dili Muslim, worshipper sa mga ancestors. Mga Moana ba? Kita mo Moana? No? Citing ancestor worship and marine spirit. Yung mga ni demigod sa to Maui, no? Kuya sa tong istorya eh. No, malingaw ta pero nalagi nagpahipi nga. Kuan bisag ka na mga anime karon daghang kayo. Pero di man nato mato na, ala na lang basa lang putag Bible. 80% diri sa anime or sa mga Netflix uban pa o sa atong tan-awon diha mga Korean whatever, sa makuha atong values diha 20% sa Bible. Matay mahimo. Pero kung mahimo lang unta, bisag 50-50 lang. Magsikag tanaw sa imo diyang tanaw ka diyang mga drama box or mga short reels or whatever for pili ka oras. Nya ang imong prayer life 5 minutes ra. Siya nakahungit na una mag-pray. Nya ang Bible natulog ra mogawas ag Domingo ug Miyerkules. Nya bugat pagin tiil ni Bernes More. So anay ta po sa ila pinamuan na heathen priest became Christian priest. Heathen temples, mga templo nila sa una, nahimong Christian temple nga gitawag og pantheon, no? Dili sa ato ron ang pantheon, no, cemetery. Ang ilang pantheon, templo na sa ilang goddess or gods. Karon tanang mga bata, children are required to be christened by putting little water on their head, on their ulo. So diya na nagsugod ang pitik-pitik. Aron ka makristin? Makristyanize ba? Kaya gi-embrace naman siya. Doon na may dekrito ang emperor. Ang dili, sila, ang Christian ay mulutos. Dili na ang unbeliever. Dili ka mag-Christian. Kung ano ka, bilangguon ka. Ang diri sa ubang mga churches, ang Christian man mo'y gilutos. Pero pagka Christianize kunuhay sa Rome, ang dili mo dawat sa dekrito nga dawaton ang Kristyanismo sud sa imong panimalay, ikuang ka, disiplinahon. So, heathen days like feasting and drunkenness were made into Christmas. O ang tanang matang sa mga saint days, kay daghan man, mga pista-pista, karon lang Mayo, May 1, sa mantaron, May 13. Agtutas buhol, di tamagot man, kay kada adlaw, pista. Sige lang kag sakay og kanang kuan, nabalabal. Ito ka sa mga, kada adlaw ko na pista. Ingos Jima, man si Adre, absent man, tinuod na. So, heathen days were made into Christmas. Ang nahitabo, Christianity becomes merely a state religion. State religion. Makarelate, mamana sa ato. Dulduol naman like state religion ang kuan. Gitawag na to Christianity, Romanism. No. Pulan tao, pasok sa kagalingon City Hall, Bible study dito, nigurutag sangyaw, andawaton, gikan mas Rome, papal nuncio. Di ba kitag bishop nga ning pusing uban sa mayor? Atong ASEAN. So, mao ni ang dominant period. Aning sa atong gibasa, diin na umol ang history of the church sa Pergamum mentality. Mo'y dominante nga period. Specifically, dito sa Pergamos Church, ang congregation sa mga Gentile pagans. Ug ani ko mo'y nainag irog, mao ni ang tenor sa sulat ni Jesus Christ. Grabe, harsh ang rebuke sa Pergamum. I know where you dwell in the throne of Satan, and you receive
the teaching, you hold on to the teaching of Balaam, and you to commit immorality o kira sa inyo, and the teaching of the Nicolaitans nga ang grace freed us from the law, gitawag ni pastor og antinomianism, no, antinomian. Okay, now sa atong panahon sa God of Glory, dili ta masugot nga mainani ni papareha sa akong gisulti sa atong gibatbat ba nga sa church history ning decline gyud ang church. So dito mo sugot nga ang generation, bagong generation sa God of Glory Christian Fellowship ma-influence sa modern Pergamum mentality. Kay ang atong siyudad, musugot mo sa dili progressive kaayo ang Lapu-Lapu. Ug multicultural ang society sa Lapu-Lapu. Daghan ang dili taga dire nga niana ni muyo dinhi kay daghang condominium, daghang mga row houses, mga subdivisions, no. Kay na ang opportunity sa pantrabaho. O mahimo ba nimong jumping stepping stone o jumping board aron ka maka-abroad. Trabaho siya ka sa MIPS o 1 year. Apply ka at the same time sa gawas. Naay university, naay Lapu-Lapu University. Dool sa University of Cebu. Nindot ang Lapu-Lapu. Progressive siya. Ang problema lang, gamay. Dako. Lapu-Lapu City is very religious city. A combination of old pagan culture of occultism and cult religion disguised as tourism. Muna, kung doon ay mabisita, kita ka ng mga fire dance, mga panahon Lapu-Lapu, katong kadaugan, katong sa to? Kadaugan ba ito yung nga to? Oh, the way they dance, yung presentation sa siyan. It hurts. It hurts. So, let the church, or particularly this local church, not be influenced by the Pergamos mentality. Nga na wordly sila, gisold out lang kaugalingon ni Satan. Gitugutan nila nga makasud ang mga hiwi nga mga pagtulunan, aron lang makompromise kalibutan nun nga mga kemuan. There's nothing wrong with kuan ka nang sometimes integrate na to o mukotag something nga maka-edify, makahatag og sort of aid, visual or audio, visual aid sa atong learners. Samtang magbasa ta sa Bible. Fine, okay na siya. Pero kailangan i-establish ni may mong kaugalingon nga dili ta dali nga masuway sa estilo sa gawas. Labi na ako ng trabaho, lisod kaya tinuod. Lisod yun. Bisag public school teacher ka or government official, very hard. Kay dominante man gyud ang pagan religion sa atong nasod. Kay Christian pa ni nga tinuod atong nasod, dili magkabikos-bikos ang atong panggobyerno. O dili ta magkalisod-lisod. Kay nung ano man, i-bless man ta ni God, the God of Israel, mo bless man siya, dili man ta iduot sa kapobrehon. Naka-feel mo sa kalisod karon bisag dagko mong sweldo? Lisod eh. Samot ng way sweldo. Kung kami nag-pension me that much, unya paspas kayo ang irog sa increase. Unya i-trans lang ang increase o pila ka percent. Unya ang palaliton paspas kayo labi na sa merkaduhan why DTI amot yun sana na pagtimbang ng lauoy o mga utanon nga 10 pesos gamay lang kastanan walay gabi na puro na lang na maukra kaya na sayo ng pagtanom ukra palit ka pandesal maura gihapon pero gagmay na kayo maura gihapon presyo pero gagmay na sa mong panahon ang Francis ako kayo eh. Crispy. Tsara, kanang crunchy, na crackers ba? Ang iyang kuhan. Karon, ang presyo na, tag 2, tag 5. Pero karon, ang Francis,
5 lagi hapon, pero ana, nakadakon. Gamay na kayo. Kaya ikaw po'y nagnegosyo, mahal ang harina, saan man mo pagkapoy, magsweldo pa ka sa baker di mo, bayad pa ka sa kurente, napakay mga maintenance, napakay mga overhead. Di ba? Nakapag-ingredient. So, lisod. But, because we are in the Lord, we believe that the Lord will give us deliverance on this situation. Grabe itong gobyerno mga kapatid. Lisod ragid. So that is why sa Birnes, kung kinsay ma-assign pag-pray sa gobyerno, tuduhoy yung pray ang Pilipinas, kaya grabe, lisura. Amen? Only Jesus can deliver this country. Kay hasta ang some of the churches, wala na. Nakurap na po kapil. Nakurap mo na maglisod revival. Kaya hasta sa church, sa sulod sa church, nakurap naman po kapil. Grabe, na-infiltrate magmayas kaaway ang mentality. Kapatid. So, God bless us and thank you for your time tonight. Praise